Simula pa lang, alam kong hindi maganda ang ugali ko. Lalo na sa mga taong tingin ko ay walang kwenta. Ako si Karen. Para sa akin, ang respeto ay para lang sa may pera. Hindi sa mga mukhang hirap at walang maipagmamalaki. Aling Rosa, ba't lagi ka nandito? Parang wala kang ginagawa kundi tumambay lang dito. Ha? Anong sinasabi mo? Hindi totoo yan! Di ba pwedeng tumambay? Nagpapahinga lang naman ako. Galing kasi ako sa mahabang paglalakad kaya nakakapagod. Kung pagod ka dun ka sa inyo, hindi yung nakakaperwisyo kayo dito sa aming daanan. Hay naku matanda. Isang gabi, biglang nagkasakit ang anak ko. Nanginginig, mataas ang lagnat, at wala akong pera para ipagamot siya. Tumakbo ako palabas, kumatok sa kapitbahay, pero walang Oy, sumasagot. Karen, dalhin agad natin siya Hanggang sa may ospital. isang Kawawa ang pintong baby mo. dahan-dahang Tara na, bumukas. sasamahan kita. Dadalhin natin Habang siya nakatingin ospital ako sa ngayon. kanya, doon ko naramdaman ang hiya, takot, at bigat ng lahat ng ginawa kong mali. Habang naghihintay sa ospital, unti-unti kong naintindihan na hindi pala pera ang sukatan ng pagkatao ng isang tao. Aling Rosa, sorry po. Hindi ko naisip mga sinabi ko noong nakaraang araw. Mali ako. Nasaktan ko kayo kahit wala kayong ginawang masama. Anak, hindi sukatan ng ugali ang galit ng iba. Piliin mo pa rin maging mabuti sa iba kahit hindi mabuti trato nila sa'yo. Aling Rosa, ang sakit po. Shh, anak, nandito lang ako. Maraming salamat po. Hindi ko akalain kayo patutulong sa akin. Sa kabila ng lahat ng ginawa kong mali. Sana isimula ngayon ay maging mabait ka na sa iba. Doon ko na-realize na lahat ng hinusgahan ko, wala palang halaga kumpara sa kabutihang ipinakita niya sa akin. Minsan, ang taong minamaliit mo ang magpapakita ng kabutihan na wala sa puso mo at doon mo marirealize na mas kailangan mong magbago bilang tao.